Sa paanan ng bundok, makiling, may nakatirang magkapatid, si Lyra, 12 taong gulang, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Tomas, na 8 taong gulang lamang. Bata pa silang naulila. Ang kanilang ama ay isang magsasakang nalunod sa rumaragasang baha. Samantalang ang ina ay nagkasakit at hindi na gumaling. Iniwan sila sa kustodya ng tiyahin nilang si Margarita at ng asawa nitong si Bruno, isang lalaki na laging lasing at madaling magalit. Sa halip na kalinga, paghihirap at pang-aapi ang ibinigay ng dalawa. Lyra! Tomas! Maglinis kayo ng bakuran! Huwag kayong tatamad-tamad! Sigaw ni Margarita, habang hablot ang walis tingting na parang sandatang panakot. Sunod-sunod ang utos. Maglaba, magsibak ng kahoy, mag-igib ng tubig, mag-alaga ng hayop kahit tirik ang araw o malakas ang ulan. Kapag pumalya sila o napagod, hawak agad ni Bruno ang sinturon. Pero kahit ganon, mahigpit ang kapit ng magkapatid sa isa't isa. Kuya, pag malaki na tayo, aalis tayo rito, no? Bulong ni Tomas, habang nagpapayong sila sa ilalim ng punong mangga para makaiwas sa sampal ng tiyahin. Oo, Tomas, makakahanap tayo ng bahay na mabuti, sagot ni Lyra. Kahit wala siyang kasiguraduhan, pero naniniwala siyang kailangang magkaroon sila ng pag-asa. Dumating ang isang gabing payapa ang hangin ngunit mabigat ang ulap. Naglalaga ng lugaw si Lyra habang natutulog si Tomas sa banig. Habang hinahalo ang kumukulong tubig, may narinig siyang mahina ngunit kakaibang boses mula sa labas. Lyra! Napatigil siya. Inisip niyang baka nalanghap niya lang ang usok at napagod na siya. Ngunit inulit uli. Lyra, huwag kang matakot. Lumabas siya. Ang bakuran ay malamlam dahil tanging buwan lang ang ilaw. Sa gilid ng punong santol, may tila liwanag na hugis babae. Kumikislap na parang kumalat na alitap-tap na nagkatawang tao. Napaatras siya. So, sino ka? Isang napakagandang babae ang unti-unting nabuo mula sa liwanag. May mahabang buhok na parang gawa sa sinag ng araw at damit na parang hinabing ulap. Ako si Diwata Amihan, sagot nito. Ang boses ay parang ihip ng hangin. Hindi makapaniwala si Lyra. Bakit ka narito? Dahil narinig ko ang mga luha mo, wika ng Diwata. Lumapit ng hindi yapak sa lupa, parang lumulutang. Nakita ko ang bigat na pinasan mo at ng kapatid mo. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng bahay. Hoy! Anong ginagawa mo riyan? Tumigil ka sa katangahan! Galit na sigaw ni Bruno, may hawak pang sinturon. Napapitlag si Lyra, ngunit nang lumingon siya para ipakita ang Diwata, wala na ito, parang singaw lamang na naglaho. Kinabukasan, tuloy ang pang-aapi. Pinapakain sila ng tira-tirang kanin, pinapatulog sa sahig, at madalas iniwan ng walang hapunan. Ngunit nag-iiba ang gabi. Tuwing natutulog si Tomas, bumabalik ang Diwata sa bakuran. Tila naghintay lamang ito ng takdang panahon. Isang gabi, muling lumitaw si Amihan, ngunit ngayon ay mas matingkad ang liwanag at mas malinaw ang mukha nito. Lyra, dumating na ang oras, sabi nito. Oras? Para saan? Para hindi ka na muling alipinin. Iniunat ng Diwata ang kamay. Kapalaran ninyo ni Tomas ay hindi magtatapos dito. May tahanan kayong nakalaan. May diwang hindi ninyo alam na nasa dugo ninyo. Lumapit ang Diwata
at hinawakan ang balikat niya. Ngunit kailangan ninyo ang lakas ng loob sapagkat ang pag-alis ay hindi madali at may mga nilalang na tatangkang pigilan kayo. Bago pa siya makapagtanong, narinig niyang muli ang sigaw ni Margarita. "Lira! Tomas! Bumangon kayo!" Paglingon niya, wala na ulit ang diwata. Ngunit nag-iwan ito ng isang maliit na batong kumikinang, nakalapat sa lupa kung saan ito nakatayo. Pinulot niya ito at dahan-dahang ipinasok sa bulsa. Hindi niya alam kung ano iyon, pero alam niyang simula na iyon ng pagbabago. At sa gabing iyon, bago sila nakatulog, bulong niya kay Tomas, "May magbabago, Tomas. May magbabago." At kahit hindi niya alam kung paano, pinaniniwalaan niya ito. Kinabukasan, tila mas mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Maaga silang kinaladkad ni Bruno upang magsibak ng kahoy. Si Tomas ay halos naduduling na sa antok at si Lira na may nanginginig pa sa lamig. Habang nagsisibak, mahigpit niyang hinawakan ang batong nakuha mula sa diwata. Hindi iyon ordinaryong bato. Mainit iyon sa palad, parang may nabubuhay na init sa loob. "Mukhang may sakit ka, Lira," sabi ni Tomas. Napansin ang pamumutla niya. "Hindi, kaya ko to," sagot niya, pilit na ngumiti. Hindi niya kayang ipaalam pa sa kapatid ang tungkol sa diwata. Hindi pa niya siguradong totoo ba ang nangyari o guni-guni lamang. Ngunit habang pinupukpok niya ang kahoy, bigla itong pumutok at parang hati ng mas madali kaysa dati. Napahinto siya. "Paano ko nagawa iyon?" bulong niya sa sarili. "Huy, Lira! Bilisan mo!" sigaw ulit ni Margarita mula sa bintana. Napatakbo si Tomas papunta sa kanya. May dala pang pambatang tabo para magigib. "Kuya, tingnan mo!" Pero bago pa matapos si Tomas, narinig nila ang yabag ni Bruno. Naglalakad na parang higante, dala ang sinturon. "Ano tong reklamo-reklamo? Wala pa kayo sa kalahati." Tinangka nitong saktan si Tomas, ngunit humarang si Lira. Napapikit, niyakap ang kapatid. Pak! Sa halip na tamaan si Tomas, ang sinturon ay tumama sa nakataas na braso ni Lira, ngunit parang hindi niya naramdaman ang sakit. Napatigil si Bruno. "Abat matigas ka na ngayon, ha?" Ngunit sa parehong sandali, may mahinang hangin na maraang umikot sa bakuran. Ang mga dahon ay kumaluskos. Ang puno ng santol ay sumipol. Sa di kalayuan, narinig muli ni Lira ang boses na iyon. "Lira, lakas ang ibinigay sa iyo." Kinabahan siya. Tiningnan niya si Bruno, ngunit halatang wala itong naririnig. Dumating ang gabi, at habang nagpapahinga si Tomas, ibinulsa ni Lira ang bato at lumabas sa bakuran. At naroon ulit ang diwata. "Hindi ka nag-iisa," sabi ni Amihan. "Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako nasaktan kanina?" Dahil taglay mo ang sigla ng basaltang puso, isang hiyas na matagal nang hinahanap. Tumingala ang diwata at tumigil. "Ikaw at ang kapatid mo ay hindi karaniwang mortal. May dugo kayong nagmula sa mga tagapangalaga." Hindi mawari ni Lira kung maniniwala ba siya. "Anong ibig mong sabihin? Ako? Kami? Mahaba ang kasaysayan ninyo. Ngunit ngayon ay panahon na para kayong dalawa ay umalis sa bahay na ngayoy bilangguan ninyo. Pero saan kami pupunta? Wala kaming pera. Wala kaming pamilya." Ngumiti ang diwata at parang kumislap ang kanyang mga mata. "May naghihintay sa inyo sa gubat, ang luntian na silungan, at may mga kakampi kayong hindi pa ninyo kilala." Napayuko si Lira, bumigat ang dibdib. "Pero si Tomas, paano ko siya isasama? Bata pa siya.
matatakot siya. Kung mananatili kayo rito, mas malaking panganib ang naghihintay. Sa loob-loob niya, alam niyang totoo iyon. Tuwing araw, parang lumalala ang galit ni na Margarita at Bruno. Parang may pinaplano. Umiiwas sila mag-usap kapag naroon ang mga bata at may bulungan tungkol sa pagbebenta at pagtatapon. May oras ka hanggang sa 7 gabi mula ngayon, sabi ng diwata. Kapag hindi kayo nakaalis, sarado ang daan at hindi na kayo makalaya. Bago pa makasagot si Lira, naglaho ang diwata sa hangin. Iniwan siyang nanginginig sa takot at pagdadalawang isip. Kinabukasan, nakita ni Lira si Tomas na iniiyak ang sugat sa tuhod. Tinulak kasi siya ni Margarita. Napakagat si Lira sa labi. Hindi na pwede, bulong niya. Sa araw ring iyon, naisip niyang subukan muli ang batong hawak. Paghawak niya rito habang dinadampi sa sugat ni Tomas, umikot ang liwanag. Parang mahinang init ang gumapang sa balat ng bata at bago pa sila makapagsalita, nawawala ang hapdi, sabi ni Tomas. Gulat na gulat. Nagulat si Lira. Talaga? Kuya, ano yon? Paano nangyari? Hindi siya makapagsalita, hindi pa oras. Pero sa sandaling iyon, 2 bagay ang naging malinaw kay Lira. Una, hindi ordinaryo ang kapalaran nila. Pangalawa, kailangan niyang paniwalaan ang diwata. Dahil kung ang isang maliit na sugat ay kaya na nilang pagalingin ano pa, kaya ang maaari nilang marating. Nagsimulang tumibay ang loob niya. Sa tamang oras, bulong niya sa kapatid. Iniayos ang kumot ni Tomas. Lilipad na tayo palayo rito. At habang tulog si Tomas, muli niyang pinisil ang bato sa palad. Sa 7 gabi, magsisimula ang paglalakbay nila at wala nang makapipigil sa kanila. Lumipas ang 2 araw mula nang magpakita muli ang diwata. Mas lalo pang lumala ang ugali ni na Margarita at Bruno. Parang may nais silang ipilit sa magkapatid. Walang kwenta ang mga batang iyan, bulong ni Margarita kay Bruno habang nag-aalmusal sila ng pandesal. Kung ibenta natin sila sa may-ari ng bukirin sa kabilang bayan, may magkakapera pa tayo. Halos mabitawan ni Lira ang tabo nang marinig iyon. Ibebenta sila. Hindi niya mapigilan ang takot at galit na umangat sa dibdib. Habang nag-iigib siya ng tubig sa poso, lumapit si Tomas na walang kaalam-alam sa panganib. Kuya, bakit parang lungkot mo? Napilit siyang ngumiti. May iniisip lang ako. May balita ako, sabi bigla ni Tomas. Nakatingin sa direksyon ng bakuran. Nakikita ko minsan ang babae sa liwanag. Akala ko panaginip lang. Nanlamig si Lira. Si amihan? Tama, si ate. Sagot ni Tomas. Halos bulong. Sabi niya, hindi daw dapat tayo matakot. Kung ganon, hindi lamang siya ang nakakita. Ngunit bago pa siya makasagot, lumabas si Bruno. Mukhang lasing kahit umaga. Hoy! Huwag kayong magbulungan! Baka nag-uusap na naman kayo ng paglaya! Napaatras silang pareho. Ngunit sa loob-loob ni Lira, tumitibay ang desisyon niya. Nang gabing iyon, habang naghihilik si Bruno at si Margarita ay naninigarilyo sa kusina, dahan-dahan siyang lumapit kay Tomas. Tomas, bulong niya, kailangan tayong umalis dito. Namilog ang mga mata ng bata. Ngayon? Hindi pa. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid. Sa 7 gabi, sa gabing iyon, aalis tayo. Totoo, makakapunta tayo sa magandang lugar. Oh, may naghihintay sa atin. Ngunit bago pa matuwa ang bata, bumukas ang pinto. Nagpakita ang anino ni Margarita. Ano yan? Nagbabalak kayong tumakas?
Kapag hinanap kayo at hindi ko kayo makita, baka mas lalo kayong magdusa. Agad itong umalis, pero si Lyra ay napalunok. Narinig sila. Kailangang mas maging maingat. Kinabukasan, pinakargahan sila ng sobrang trabaho. Parang sinasadya upang mawasak ang katawan nila bago sila makalayo. Habang nagwawalis si Tomas sa hardin, nahulog siya sa gulod at nasugatan ng tuhod. Kaagad na lumapit si Lyra. "Tingnan mo ako, Tomas," sabi niya. Dahan-dahang inilabas ang bato. Hinawakan niya ang sugat at iniisip ang paglinang, gaya ng sinabi ng diwata. Sa sandaling iyon, uminit ang bato at unti-unting naghilom ang sugat. Nakatitig si Tomas, nanginginig. "Kuya, may kapangyarihan ka?" "Hindi lang ako," sagot ni Lyra. "Tayong dalawa." Tumingin si Tomas sa kanyang mga kamay. Parang nagtataka kung may taglay din ba siyang kakayahan. Pagsapit ng ikalimang gabi, hindi sila makatulog. May kakaibang katahimikan. May mga yabag sa bakuran at may narinig silang pag-uusap ng mga tiyahin. "2 gabi na lang," sabi ni Bruno. "Sisingilin na tayo bukas. Kunin mo mga baba hanggang mo ang mga bata at ihanda sila." Nanginig si Lyra. So tama ang narinig niya. Ibebenta sila. Bago pa siya malunod sa sakit, biglang lumitaw si Amihan, dumaan sa dingding na parang hangin. "Panahon na upang maghanda. Paano kami makakatakas? Bantay sarado kami." Hinaplos ng diwata ang hangin at biglang nagliwanag ang bato sa bulsa ni Lyra. May kapangyarihan itong hindi mo pa nagagamit, ang pagtatakda ng landas. Ngunit kailangan mo ang tiwala ni Tomas. Kaysa niyo siya. Lumingon si Lyra sa kapatid. "Handa ka ba?" Kahit takot, tumango si Tomas. "Kung kasama kita, kuya, kayang-kaya." Ngumiti ang diwata. Sa ika-7 gabi, sa oras ng pinakamadilim na anino, bubukas ang pintuan. Doon kayo tatawid. Paano namin malalaman? Tingnan ang buwan. Kapag tinakpan ito ng berde at pilak na ulap, iyon ang senyales. Bago pa makapagtanong si Lyra, muli itong naglaho. Kinabukasan, kakaiba ang pakiramdam ni Lyra. Kahit pagod at takot, may malaking lakas na tumutubo. At si Tomas, bagamat takot, ay nagkaroon ng tapang na hindi niya noon nakita. "Kuya," sabi ni Tomas, habang nag-uusap sila sa dilim ng gabi. "Kapag nakalaya tayo, gagawa tayo ng sarili nating bahay, di ba?" "Oo," sagot ni Lyra. Hinahaplos ang buhok ni Tomas. "Reyna ang hangin, bantay ang buwan, matatag tayo." At sa mismong sandaling iyon, umihip ang hangin parang pagsang-ayon. Sa loob ng 2 araw, mula ngayon magsisimula ang kanilang paglalakbay. At ang nakalipas na paghihirap ay hindi na kailangang ulitin. 2 araw na lang bago ang palugit. Ramdam ni Lyra at Tomas ang bigat ng hangin parang may bagyong hindi pangkaraniwan. Maghapon silang pinagmumura at pinagtatrabaho nina Margarita at Bruno. Para silang miyembro ng hukbo na ginawang alipin, walang pahinga, walang awa. Kinagabihan, habang tila tulog na ang kanilang mga tiyahin, saka nag-usap ang magkapatid sa banig. "Kuya, paano kung mahuli tayo?" tanong ni Tomas. Nanginginig ang boses. "Hindi tayo mahuhuli," sagot ni Lyra. Mahina ngunit may tibay. "Hawak ko ang bato at nandyan si Ate Amihan. Pero paano kung magalit ang Diyos?" Napangiti si Lyra at mahigpit na niyakap ang kapatid. "Kung may Diyos, ayaw niyang pahirapan tayo.
Hindi kasalanan ang lumaya mula sa kasamaan. Yumakap si Tomas at sa unang pagkakataon, natulog silang may kaunting pag-asa. Dumating ang ika-6 na gabi. Masama ang kutob ni Lira. Nakita niyang nagbibilang ng pera si Bruno at may kausap sa labas. Nakaitim ang kasuotan. Parang hindi taga roon. Bukas, sabi ng estranghero, isasama ko sila. Walang utang na babalikan. Nanginginig na ang tuhod ni Lira. Kung hindi sila sasama sa diwata, sa taong iyon sila mapupunta. Pagbalik sa silid, nakita niya si Tomas na nag-iimpake ng 2 lumang damit at punit na kumot. "Kuya," sabi ni Tomas, "para hindi tayo lamigin." Napaluha si Lira. Walang salita ang makakasukat sa katapangan ng kapatid niya. Dumating ang ika-7 gabi, ang gabing ipinangako ng diwata. Tahimik ang buong bahay. Tahimik pero alanganin, parang may nagmamasid. Humawak si Lira sa bato. Mainit iyon ngayon, halos sumusunog sa bulsa niya. "Nandito na!" bulong niya kay Tomas. Tahimik silang lumabas ng silid. Dahan-dahang lumakad papunta sa pintuan. Ngunit bago nila maabot, "Hoy!" Tumayo si Bruno, hawak ang machete. "Saan kayo pupunta? Hindi niyo ako malolok?" "Luloko." Napatras si Tomas, nanginginig. Lumabas si Margarita mula sa kusina. May hawak na lubid. "Umalis kayo at babalik ka kami sa kulungan. Yan ang kapalaran ninyo." Tumayo si Lira sa harap ni Tomas. Nanginginig ngunit hindi umatras. "Hindi nyo kami pag-aari." Ngunit papalapit na si Bruno. Handang manakit. Parang kusang kumilos ang kamay ni Lira. Hinawakan niya ang bato at kumikislap ito. Sumigaw si Bruno nang biglang umihip ang malakas na hangin. Tinamaan siya ng alon ng liwanag at naitulak palayo. Halos natumba. "Ano yon?" sigaw ni Margarita. Halos matumba rin. Ang pintuan ay kusang bumukas at sa labas, ang buwan ay natakpan ng ulap na berde at pilak tulad ng sinabi ni Amihan. "Kuya," sigaw ni Tomas. "Ito na." Hinawakan ni Lira ang kapatid. Tumakbo sila palabas ng bahay. Sumigaw sina Margarita at Bruno, pero parang may hangin na humarang sa daan. Hindi sila makalapit. Sa labas ng bakuran, humihip ang hangin na parang inaawit ang kanilang pangalan. "Lira, Tomas, dito." Sa gitna ng dilim, lumitaw si Amihan. Kumikislap ang paligid niya. "Sumunod kayo!" Hindi nagdalawang isip si Lira, pero nang hahakbang na sila, muli pang naghabol sina Bruno at Margarita. "Walang takasan, mga walang utang na loob." Itinaas ni Amihan ang kamay. Parang kumulog ang lupa. Ang hangin ay parang naging pader at itinulak ang dalawa pabalik. Hindi sila makagalaw. "Tayo na," sigaw ng diwata. Tinawid nila ang kalsada. Tumakbo papunta sa bukirin. Sa gitna ng madilim na daan, isang liyab na berde ang bumukas sa lupa. Parang pintuang nabubuo sa hangin. "Hawak mo siya," sabi ni Amihan. "Kapag tumawid kayo, hindi na sila makakasunod." Humawak si Lira kay Tomas. "Handa ka?" "Handa ako," sagot ng bata. Bagamat nanginginig, tumakbo sila, wala nang balikan. At nang tumalon sila sa liwanag naglaho ang mundo sa likod nila. Pagmulat nila, wala na silang makita kundi isang gubat na kumikinang. May mga lunti ang puno, ilog na tila may kislap, at malamig na hangin na parang pumapawi ng lahat ng pagod. "Tahanang luntian," sabi ng diwata.
maligayang pagdating. Hindi napigilan ni Lira ang pagluha. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang luha niya, kundi pag-asa. Ngunit hindi ibig sabihin ay ligtas na sila. Ang paglalakbay ninyo, sabi ni Amihan, ay dito pa lamang nagsisimula. Pagkaraan ng mga segundo, unti-unting nasanay ang mga mata ni Lira at Tomas. Ang mundong kanilang napuntahan ay hindi katulad ng alinmang gubat na nakita nila noon. Ang mga puno ay mataas na parang tore at ang mga dahon ay kumikislap kapag nasasalubong ng hangin. Ang lupa ay malambot tulad ng damong banig at sa di kakalayuan ay may ilog na kumikintab na parang kristal. "Kuya!" bulong ni Tomas. "Totoo ba ito?" "Totoo!" sagot ni Lira, bagamat siya mismo'y hindi makapaniwala. Lumapit si Amihan, lumulutang pa rin sa hangin ngunit mas malinaw at mas buo ang anyo ngayon. Maligayang pagdating sa tahanan ng luntian, wika ng diwata. Ito ang lugar kung saan nagpapagaling ang mga napinsala ng mundo. Huminga ng malalim si Lira, para bang ang bigat sa dibdib niya ay unti-unting natunaw. "Mula ngayon," sabi ni Amihan, "hindi na kayo alipin. Dito kayo magsisimulang tumuklas kung sino kayo." May umaling aungaw na yabag. Hindi tao, kundi mga hayop na tila may talino. Lumabas mula sa mga halaman ang mga munting nilalang na may pakpak na parang dahon at mata na parang bituin. "Mga lumina," paliwanag ni Amihan. Sila ang tagapangalaga ng gubat at gabay ng mga bagong dumating. Isa sa mga lumina, kulay emerald ang pakpak, lumapit kay Tomas at umikot sa ulo niya. "Uy!" tawa ni Tomas. "Nangangagat ba yan?" "Hindi," sagot ni Lira, nakangiti. "Mukhang gusto ka nila." Ang isa pang lumina ay lumapit kay Lira at inilapag sa palad niya ang isang maliit na dahong kumikislap, parang handog. "Tinanggap kayo ng gubat," sabi ni Amihan. "Ibig sabihin may bahagi kayong nakaugnay dito." Ngunit bago pa sila magtanong, biglang nagbago ang tono ng diwata. Subalit, may panganib pa rin. Natigil ang mga bata. "May mga nilalang sa labas ng kagubatan na nagnanais maagaw ang kapangyarihan ng inyong dugo. Hindi kayo ligtas hanggat hindi ninyo natutuklasan kung paano gamitin ang tinataglay ninyo." "Anong ibig sabihin?" tanong ni Lira, kinakabahan. "Ang bato," sagot ng diwata. "Hindi lamang ito nagpapagaling, ito ang susunod sa tibok ng puso mo. Ngunit hindi ikaw lang ang taglay nito." Lumingon si Amihan kay Tomas. "Ang kapatid mo rin." Nanlaki ang mata ni Lira. "Si Tomas? Paano?" "Magkaiba, pero magkaugnay ang inyong kapangyarihan. Ngunit para lumakas ito, kailangan muna kayong lumakas bilang magkapatid. Puso, tiwala, at tapang." Natahimik si Tomas, nakatitig sa lupa. "Kuya!" bulong niya. "Kung mahina ako." Niyakap siya ni Lira. "Hindi ka mahina. Pareho tayong natakot noon, pero andito pa rin tayo." "May magtuturo sa inyo," dagdag ni Amihan. Isang bantay ng kagubatan. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang mabigat, ngunit banayad na yabag. Mula sa malago at kumikinang na halaman ay lumitaw ang isang matangkad na figura, kalahating tao, kalahating hayop, may balahibo sa balikat at matang parang kumikislap na ginto. Siya si Talek, ang tagabantay.
Tumingin ito kay Lira at Tomas. At kahit nakakatakot ang anyo, tila mabait ang titig. Kayo ang mga bata, sabi ni Talek. Boses malalim ngunit payapa. Narinig ko ang iyak ng inyong mga puso bago pa man kayo dumating. Lumapit siya sa kanila. Mula ngayon, ako ang magtuturo sa inyo. Paano lumaban, paano gumaling, paano magtiwala. Napakurap si Tomas. Maglalaban kami. Hindi lahat ng laban ay espada, sagot ni Talek. Ang pinakamahirap na laban ay ang laban sa takot sa sarili. Dinala sila ni Talek sa isang malaking punong hukluban, ngunit buhay. Sa ilalim nito ay may silong at higaan na gawa sa mga pinagsama-samang dahon. Dito muna kayo maninirahan, wika ni Talek. May pagkain, may tubig, may proteksyon. Ngunit may isang bilin. Tumingin siya ng diretso kay Lira, parang nakikita ang kaluluwa niya. Bawal umalis sa kagubatan ng mag-isa. May mga matang nagmamasid sa labas. Hindi man lubusang naintindihan ni Lira, tumango siya. Mauuna na ako, sabi ni Talek bago maglaho sa anino. Bukas magsisimula ang pagsasanay ninyo. Nang makatulog si Tomas, lumabas si Lira sa ilalim ng punong silungan at tinitigan ang langit. May bituin na hindi niya kailanman nakita dati. Lumulutang at kumikislap. Salamat, bulong niya. Hindi tiyak kung para kay amihan, kay Talek, o sa kakaibang puwersa ng lugar. Ngunit habang nakatitig siya sa langit, may malamig na hangin na dumampi sa kanya, hindi tulad ng hangin ng kagubatan. Isang boses ang bumulong. Hindi lahat ng diwata ay kaibigan. Nang lingon si Lira. Wala namang tao, pero ramdam niya may ibang presensya sa gubat. At doon niya nalaman, ang pagdating nila rito ay simula pa lang. At kung may mga kakampi sila, may mga kaaway rin na hindi pa nagpapakita. Kinabukasan, ginising sila ni Talek sa pagsikat ng araw. Ang hamog sa kagubatan ay parang pilak na usok na lumulutang sa hangin. Si Tomas ay antok pa, pero pilit na bumabangon. Simula ngayon, sabi ni Talek, hindi na kayo mga bata lamang. Dito kayo huhubugin. Naglakad sila papunta sa gilid ng ilog na kumikislap, tulad ng kristal. May bilog na kapatagan doon, parang maliit na arena na gawa sa kakahuyan. Hawak mo pa ba ang bato? Tanong ni Talek kay Lira. Opo, sagot niya. Maganda. Pero tandaan mo, ang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa bato, kundi sa puso. Itinuro niya si Tomas. At ikaw bata, may kakayahan kang hindi pa nagigising. Napakurap si Tomas. Ako? Pero wala naman akong hawak na bato. Hindi mo kailangan yon, sagot ni Talek. Iba ang sayo. Nag-umpisa ang pagsasanay sa paghinga, simple. Ngunit mahirap. Ang lakas ay nagsisimula sa pagharap sa takot sa loob, paliwanag ni Talek. Una, pinikit nila ang mata. Isipin ninyo ang lahat ng sakit na pinagdaanan ninyo. Utos niya. Nanginginig si Tomas. Nakita ni Lira ang larawang paulit-ulit. Si Margarita at Bruno, ang sinturon, ang gutom, ang takot. Ngayon, Camille, sabi ni Talek, ilabas ninyo ang bigat. Huwag ninyong itago. Sa sandaling iyon, parang may umikot na hangin sa paligid nila. Parang sumisip-sip ng kanilang takot. Lumapit si Talek kay Lira. May lakas sa loob mo na hindi mo pa pinapansin. Hinawakan niya ang bato sa bulsa ni Lira. At parang may tunog na kumalabog sa hangin.
Subukan mong gamitin ang isip mo, hindi ang takot. Tinuro niya ang puno sa harap. Banggitin sa loob ng puso mo ang salitang laya. Naramdaman ni Lyra ang init sa palad kahit hindi hawak ang bato. Laya. Sa sandaling isinambit niya iyon sa isip, umihip ang hangin at ang mga dahon ay kumawala sa puno, sumayaw sa paligid niya. Napatigil si Tomas, napatakip ang bibig. Ako ba ang gumawa nun? Bulong ni Lyra. Hindi, sagot ni Talek. Ang puso mo ang gumawa nun. Sunod ay si Tomas. Tingnan mo ako, wika ni Talek. Lumuhod sa harap ng bata. Iba ang sayo. Hindi lakas sa paglikha, kundi lakas sa pagdama. Hinawakan ni Talek ang balikat ni Tomas. Isipin mo ang taong gusto mong protektahan. Agad pumasok sa isip ni Tomas ang imahe ng kapatid niya si Lyra. Nakayakap sa kanya habang hinahanap sila ng tiyahin nilang galit. Sa sandaling iyon, uminit ang hangin sa pagitan nila. Ang lupa sa paanan ng bata ay nagbigay ng mahinang liwanag, hindi gaya ng kay Lyra, kundi mas malambing, mas payapa. Tumigil si Talek. May kakayahan kang magpalakas, Tomas. Hindi kang magwawasak, ikaw ang magpapagaling at magbibigay ng tibay. Napatulala si Tomas. Pero ako'y mahina. Hindi, sagot ni Talek, tumayo. Sa mundo, ang pinakamalakas ay yaong nagbibigay ng lakas sa iba. Nang matapos ang pagsasanay, naupo sila sa ilalim ng puno. Humihingal si Lyra hindi sa pagod, kundi sa dami ng hindi niya sukat akalaing kaya niya. Kuya, sabi ni Tomas, habang nangumunguya ng prutas na ibinigay ng Lumina. Noong umalis tayo, hindi na tayo babalik, no? Hindi na, sagot ni Lyra. Hindi sa lugar na yon. Ngunit bago pa siya makarelax, may biglang umungol sa gubat malakas. Mababang tunog, parang nagagalit at naghahanap. Biglang napatayo si Talek, hawak ang sibat. Manatili kayo dito. Lumabas ang tagabantay sa kaharian ng Anino. Hindi nagtagal, dumating si Amihan. Hindi pa sila handa, sabi ng diwata. Nag-aalala. Hindi na panahon para maging handa, sagot ni Talek. Dumating na sila. Talaga? Tanong ni Lyra. Sino? Tumingin si Amihan sa magkapatid at ang kanyang mata ay naglaho ang dating lambing. Ang mga mangangalap ng dugo, bulong niya. Ang mga nilalang na naghahanap ng mga tulad ninyo. Namilog ang mga mata ni Tomas. Hinahanap nila kami? Matagal na, tugon ni Amihan. At ngayong alam nilang nakatawid kayo, papalapit na sila. Lumakas ang ungol sa gubat at ang lupa ay bahagyang umuga. Hindi kayo maaaring manatili dito nang walang sandata, walang kaalaman. Huminto si Talek at ngumiti ng bahagya. Magandang pagkakataon, ang pagsubok ay dumating. Lumapit siya sa kanila, ang mata ay tila nagliliyab ng ginto. Simula ngayon, hindi kayo mga tumatakas, kayo ay mga tagapagdala ng liwanag. At sa pagbitaw niya ng salitang iyon, muling umalingaw-ngaw ang sigaw sa gubat. Mas malapit, mas malakas, mas mapanganib. Ang kapayapaan, pansamantala lang pala. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Gabi ang bumalot sa luntian na silungan. Ngunit hindi ito katulad ng dilim. Sa dati nilang tirahan, may mga bituin, may liwanag, at may mga dahon na kumikislap. Ngunit sa gabing iyon,
Ibang lamig ang dumapo. Parang may mga matang nakamasid. Nakatayo si Talek sa gilid ng gubat. Ang sibat niya ay kumikislap sa liwanag. Dumating si Amihan sa tabi niya. "Handa ba sila?" tanong ng diwata. "Kailanman walang batang handa," matigas na sagot ni Talek. "Pero mas mahalaga may tapang sila." Sa silong ng punong inuokupan nila, si Tomas ay nakadikit sa braso ni Lira. "Kuya, nararamdaman mo ba?" "Oo." Ang lupa ay bahagyang nanginginig na parang may naglalakad sa ilalim nito. Ang hangin ay may kasamang pagaspas, ngunit hindi pakpak ng lumina, mas mabigat, mas mabangis. Sa di kalayuan, nagliyab ang mga mata sa dilim. Darating na sila, mahina, ngunit malinaw na sabi ni Amihan. Mula sa kakahuyan, lumabas ang 3 nilalang mga anyong hayop, ngunit may mukha ng tao na marahas at gutom ang itsura. Maitim ang balahibo, mahahaba ang kuko, at may mga mata na pula, parang nag-aapoy. "Sangrehan," sabi ni Talek, nakahanda. Ang mga ito ang tinatawag na mga ngalap na dugo nilalang na sumusubaybay sa mga may kakaibang lahi upang gawing alipin o sakripisyo. "May amoy ng kapangyarihan," sabi ng isa. Dila'y parang ahas. Itinuturo ng mga ito si Tomas. Narito ang bata. Dumikit lalo si Tomas sa kapatid, nanginginig. Si Lira ay tumayo, nanginginig din, ngunit hindi umatras. "Huwag niyong lalapitan ang kapatid ko." Ang sangrehan ay natawa, mababa at mapanlinlang. "Mahina ka, isa ka lang bata." Ngunit bago ito makalapit, umihip ang malakas na hangin hindi mula kay Amihan, kundi mula kay Lira mismo, kahit hindi niya ito sinasadya. Iminulat ni Talek ang mata. Gumagalaw na ang kapangyarihan. Sumugod ang unang sangrehan. Agad pumagit na si Talek at tumama sa lupa ang sibat, kumalat ang liwanag at tinamaan ang nilalang. Ngunit hindi yun sapat upang tuluyang mawala. "Hindi ninyo pwedeng manatili dito kung hindi ninyo alam paano lumaban," bulong ni Amihan. "Pero bata pa sila," protesta ni Lira, nanginginig. "Ang digmaan ay hindi pumipili ng edad," sagot ni Talek. Isang sangrehan ang biglang lumukso papunta kay Tomas. Ngunit bago pa ito tumama, pumintig ang bato sa bulsa ni Lira at parang sinabog ang hangin sa paligid. Nagliyab ang berde at puting liwanag. Itinulak ang nilalang palayo. Namilog ang mga mata ni Lira. "Ako ba ang gumawa nun?" "Hindi," sagot ni Talek. "Ang puso mo ang gumawa nun, natatakot ka pero handa kang lumaban." Habang lumalaban si Talek sa 2 pang nilalang, may isang sangrehan na nakalibot papunta sa likod diretsyong kay Tomas. "Tomas!" sigaw ni Lira. Nakatitig ang bata, parang natigilan sa takot. Ngunit sa sandaling aabutin siya ng nilalang, may munting lumina na tumalon sa harap niya at nagbigay ng liwanag upang hadlangan ito. Napasigaw si Tomas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang lumakas ang hangin sa paligid niya. Hindi tulad ng kay Lira, kundi parang kakaibang presensya. Ang lupa ay kumikinang sa ilalim niya. Ang sangrehan ay natigil tila na paso. Si Amihan ay napangiti. "Gumising na ang lakas mo, Tomas." Sa huli, tinapos ni Talek ang huling sangrehan. Nang hina ang mga nilalang at naglaho sa dilim, iniwan ang malamig na bakas ng panganib.
Huminga ng malalim si Lira at yumakap kay Tomas. Akala ko mawawala ka. Natatakot ako, bulong ni Tomas. Ako rin, sagot ni Lira. Lumapit si Talek sa kanila. Hindi mahalaga ang hindi kayo natatakot, ang mahalaga ay lumaban kayo. Lumapit din si Amihan. Bukas, sisimulan natin ang tunay na pagsasanay. Hindi bilang mga bata, kundi bilang mga tagapagmana ng liwanag. Napatingin si Lira sa langit, may bagong bituin na tila sumindi. Tayo, bulong ni Tomas. Tayo ang tagapagmana. Oh, sabi ni Amihan. At kung hindi kayo aangat, ang dilim na iyon ang maghahari. Sa loob ng kanilang puso, may takot ngunit may apoy ding hindi nila naramdaman dati. Sa gabing iyon, natulog silang magkatabi, nanginginig, ngunit may bagong tapang. Dahil ngayon may laban na sila. At hindi na sila uuwi bilang alipin, kundi bilang mandirigma. Kinabukasan, maagang ginising si Lira at Tomas. Hindi na hangin ng takot ang bumati sa kanila, kundi amoy ng hamog, mga ibong may kakaibang himig, at liwanag ng araw na parang gumagapang sa lupa. Halina! Utos ni Talek, nakatayo sa tabi ng ilog. Ngayon ay hindi na kayo mga takas, kundi mga naghahanda. Sa gilid ni Talek ay nakatayong si Amihan. Nakatingin sa kanila na parang inanabantay. Lira, wika ni Talek. Ikaw ang daluyan ng puwersa. Ang bato ay bahagi lamang ng pagbangon mo, ngunit hindi iyon ang lakas mo. Tinuro niya ang puno. Ilipat mo ang dahon mula rito patungo doon. Hindi gamit ang kamay kundi ang diwa. Aha, hindi alam ni Lira kung paano iyon gagawin. Isipin mo ang paglipad, ang laya ng hangin, dahil iyon ang tunay mong daluyan. Huminga siya ng malalim. Tinitigan niya ang isang puno sa harap. Mataas, makapal, puno ng malamig na balahibong dahon. Isinarado niya ang mata. Lipad. Isang pirasong dahon ang kumislot, bumaba, umikot, at lumipat sa kabilang puno. Tingnan mo, bulong ni Tomas. Nanlaki ang mata ni Lira. Ginawa ko ba yun? Hindi, sagot ni Talek. Nakangiti kahit seryoso. Ginamit mo ang puso mo. Ngayon ay si Tomas naman. Bata, sabi ni Talek. Ang kapangyarihan mo ay hindi pagsalakay, kundi pagsalba. Naglagay si Talek ng maliit na butil sa lupa, tila binhi. Tingnan mo ito, tinuturing ng iba na walang buhay. Lumapit si Tomas, nahihiya. Pero ikaw, kaya mong palakasin ang mahina. Hindi niya alam kung paano sisimulan, kaya hinawakan niya ang lupa. At inisip ang nais niya. Tumubo. Sa isang iglap umangat ang lupa, sumibol ang liwanag, at isang maliit na usbong ang tumubo. Napasinghap si Lira. Ako, ang gumawa nun? Hindi, sagot ni Amihan. Ang puso mo ang nagbigay buhay. Namula si Tomas may halong tuwa at takot. Ngunit tandaan ninyo, dagdag ni Talek, ang lakas ay hindi lamang paglikha. Itinuro niya ang anino sa gilid ng gubat. May mga nilalang na hindi maaaring lapitan ng tapang lamang. Kaya kailangan ninyong matutong magtago at magpakatatag. Sumigaw ang gubat, isang paalala sa mga sangrehan. Nakakita na sila ng bakas ninyo. Babalik sila. Napalunok si Lira. At hindi lang sila, dagdag ni Amihan. May iba pang nilalang na naghihintay, ang mga tagagapos ng dilim. Nanginginig si Tomas. Mas masama pa, mas tuso.
Tugon ng diwata. Nagpatuloy ang pagsasanay ng ilang araw. Si Lyra ay natutong palakasin ng hangin, galawin ng dahon, at padulasin ng tubig sa direksyon na gusto niya. Si Tomas ay natutong maghilom ng sugat ng mga lumina, magpatubo ng maliit na sanga, at palakasin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit may bahagi rin silang hindi natututo ang pagharap sa takot sa loob. Isang gabi, habang tulog si Tomas, lumabas si Lyra, napatingin sa madilim na gubat. "Hindi ko alam kung kaya ko ito," bulong niya. Lumabas si Amihan, tahimik na tumayo sa tabi niya. "Ang lakas ay hindi ang walang takot, Lyra. Ang tunay na lakas ay yung kahit takot ka, tuloy ka pa rin." Napapikit si Lyra at may luha siyang pinunasan. "Pero paano kung hindi ko kaya protektahan si Tomas?" Tiningnan siya ni Amihan ng diretso. "Hindi ikaw ang mag-iisa, ang kapatid mo ay binigyan ng lakas hindi para sa kaalin, kundi para samahan ka." Kinabukasan, dumating si Talek na may dalang 2 bag at may nakasulat na tatak. "Panahon na." "Para saan?" tanong ni Tomas. "Para makita ninyo ang labas ng luntian. Walang lakas na nabubuo sa pag-iisa lamang." Namangha si Tomas. "Lalabas tayo?" "Oh," sagot ni Talek. "Sasama ako. Ngunit tandaan ninyo kung ano ang nakita ninyo noong una. Mas malala pa roon." Tumingin si Amihan sa paligid, parang may kinatatakutan. May usap-usapan na ang tagagapos ng dilim ay kumikilos na. Kailangan kayong maihanda bago sila dumating. Umawak si Lyra sa kamay ng kapatid. "Kaya natin to. Makakasama kita, kuya," sagot ni Tomas, pilit na matapang. At sa pagkakataong iyon, lumitaw ang isang liwanag sa langit, hindi araw, hindi buwan, kundi isang tila matang nagbabantay. "Ang daan ay binukas na," sabi ni Talek. "Ang pagsubok ay magsisimula." At humakbang ang magkapatid, hindi na bilang biktima, kundi bilang mga hinahasa para sa mas malaking kapalaran. Hindi pa sumisikat ang araw nang magsimula ang paglalakbay ni Lyra, Tomas at Talek palabas ng luntian na silungan. Ang gubat ay hindi na tahimik, parang may nagbabantay sa bawat hakbang nila. Si Tomas ay nakahawak sa kamay ni Lyra at si Talek ay nasa unahan, dala ang sibat na kumikislap. "Bakit tayo aalis?" tanong ni Tomas. May kaba sa boses. "Dahil hindi matatagpuan ang lakas sa loob lamang ng ligtas na lugar," sagot ni Talek. "At dahil may naghahanap sa inyo, kailangan kayo ang mauna bago sila makalapit." Habang naglalakad sila, napansin ni Lyra ang pag-iba ng hangin. Pakiramdam niya ay parang lumalayo sila sa kanlungan. Unti-unting nawawala ang ingay ng lumina at ang liwanag sa mga dahon. Sa halip, ang paligid ay nagiging mas malamlam. Mas makapal ang mga puno, mas tahimik. "Kuya," bulong ni Tomas, "parang nanlalamig ako." "Nararamdaman ko rin," sagot ni Lyra. Lumapit si Talek, tumigil sa harapan nila. "Dito," sabi niya. Nagsisimula ang daan ng mga anino. "Bakit dito?" tanong ni Lyra. "Dahil dito, susubukin kung may tiwala kayo sa isa't isa." Lumabas mula sa hangin si Amihan, ngunit hindi gaya ng dati na maliwanag at marikit. Ngayon, parang may bigat sa kanyang tingin. "Lyra, Tomas,
Hindi ko kayo masasamahan sa loob. Bakit? Tanong ni Tomas, biglang kinabahan. Ang daang ito ay gawa sa salamin ng kaluluwa, paliwanag ng diwata. Kung may kasama kayong gabay, hindi ninyo makikita ang sarili. Nagningning ang mata ni Lira. Hindi mo kami iiwan, di ba? Hindi, sagot ng diwata. Lagi akong maririnig. Hindi lamang maririnig ng iyong tainga, kundi ng iyong puso. At bago sila makasagot, naglaho si Amihan. Tulad ng hangin at nagsimulang lumamig ang paligid. Pumasok sila sa makitid na landas. May fog. May aninong kumikilos. Narinig ni Lira ang mga bulong. Mahina ka. Iiwan ka rin niya. Wala kang halaga. Napahinto siya. Humigpit ang hawak niya kay Tomas. Narinig mo rin ba? Bulong ni Lira. Tumango ang kapatid. Kuya, may bumubulong din sa akin. Huminto si Talek. Huwag ninyong pansinin. Ang daan ng mga anino ay sumusubok pakinggan ninyo ang takot. Kapag pinaniwalaan ninyo, siya ang magiging totoo. Naglakad silang muli, ngunit mas tumitindi ang bulong. Iiwan ka ni Tomas. Pababayaan ka ni Lira. Mag-isa kayong mamatay. Napapikit si Lira. Hindi totoo yan. Totoo. Sigaw ng mga boses. Tumingin si Tomas sa kanya. Kuya, hindi kita iiwan. Kahit takot ako. Napangiwi si Lira. Hinawak niya ang kamay ng bata. Ako rin, Tomas. Sa sandaling iyon, nawala ang mga bulong. Mas malalim na bahagi ng gubat may pulang mata sa dilim. Hindi ito tulad ng sangrehan, sabi ni Talek, tumitigil. Mas matalino ang mga ito. Isang nilalang ang lumitaw, hindi hayop, hindi tao. May baluktot na pilak sa katawan at boses na basag. Tagapagdala ng liwanag, sabi nito. Ibigay ninyo sa amin ang bata. Tumingin si Tomas kay Lira. Agad na nagtakip sa likod niya. Ako? Ang magbubukas ng pintuan, sabi ng nilalang. Ay siya ring wawasakin namin. Sumugod ito, ngunit mabilis si Talek. Tinamaan niya ng sibat at naglaho ang anyo sa usok. Hindi sila isa, sabi niya. Marami sila. Lumabas ang iba pang anino. 5 pares ng pulang mata. Kailangan nating makatawid, sigaw ni Lira. Pero paano? Tanong ni Tomas. Tumingin si Talek sa kanya. Tomas, ngayon. Na ako, buksan mo ang lupa. Pakinggan mo ang hiling nito. Nanginginig si Tomas ngunit yumuko siya at hinawakan ang lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng takot. Ngunit inisip niya ang kapatid. Protektahan si kuya. Protektahan kami. Sa ilalim niya, pumutok ang lupa at tumaas ang pader na gawa sa ugat at lupa, humaharang sa mga anino. Napasandal si Tomas sa kapatid. Kuya, ginawa ko? Hindi, sagot ni Lira. Nakangiti ng may luha. Nagtiwala ka. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Mula sa itaas, may isang mas malaking anino higante. May mukha ngunit walang mata. Nangangalit. Si Lira ay napaatras, nanginginig. Kuya, ayoko na. Hinawakan niya ang bato sa bulsa mainit ito. Umiikot. Lira, sabi ni Talek, sabihin mo. Ano? Ang salitang itinuro ko sa'yo. Bumuhos ang luha ni Lira habang papalapit ang nilalang. Huminga ng malalimat sa puso niya. Dahan-dahang sinabi, Laya! Biglang umalingaw-ngaw ang hangin. Sumabog ang liwanag mula sa palad niya at ang hangin ay naging bagwis na umikot
sa higanting anino palayo hanggang naglaho ito. Tahimik ang paligid. Ang fog ay unti-unting naglaho at sa harap nila ay lumitaw ang liwanag, isang pintuan palabas ng daan ng mga anino. Nang lumapit sila, nagpakita si Amihan. "Mabuti," sabi niya, nakangiti. "Hindi kayo naniniwala sa takot, dahil ang takot kapag pinaniwalaan, siya ninyo nagiging amo." Lumapit si Talek kay Tomas at Lira. "Kaya ninyo ang higit pa sa akala ninyo." Ngunit bago sila makatawid, biglang lumamig ang hangin. May matalim na boses mula sa dilim. Hindi pa tapos ang laban, mga tagapagmana. Nagkatinginan sila. At sa unang pagkakataon, alam nilang ang pagsubok ay bahagi lamang ng mas malaking pagsalakay. Humawak si Lira kay Tomas. At kahit anumang dumating, tumango si Tomas. "Hindi tayo mag-iiwanan." At naglakad sila sa pintuan handa sa kapalaran na naghihintay. Paglabas nila sa pintuan ng liwanag, tumambad sa kanila ang tanawing ganap na iba. Hindi na ito ang luntian na silungan, ngunit hindi rin lubos, nakagubatan ng panganib. Isang malawak na kapatagan, may sinaunang mga bato, tila altar ng matandang panahon. Si Tomas ay kumapit kay Lira. "Kuya, nasaan tayo?" Lumabas si Amihan mula sa hangin, mas maliwanag kaysa dati. "Narito kayo sa Bantay Landas, lugar kung saan sinisilang ang tunay na tungkulin ng mga tagapagmana." Kasunod ay lumitaw si Talek. Nakaluhod at nakatutok ang sibat sa lupa. "Dito, kayo'y kikilalanin o itatakwil." Namilog ang mata ni Lira. "Ibig mong sabihin, hindi pa kami tinatanggap?" "Hindi ayon sa salita," sagot ni Amihan, "kundi ayon sa puso at gawa." Sumingaw ang liwanag mula sa lupa, parang mga ugat ng bituin. Lumabas ang mga nilalang na parang malahiling espiritu. May hugis ng tao, ngunit gawa sa liwanag. Mga tagatanod, bulong ni Talek. Sila ang mga nakasaksi sa unang liwanag ng mundong ito. Tumingin ang mga tagatanod sa magkapatid. Ipinanganak sa hirap, dinagan ng kadiliman, ngunit naghanap ng lakas. Narito ang dalawang puso, isa ang tagapaglikha ng hangin at kalayaan. Isa ang tagapagbuhay at tagapagtibay. Napatigil ang mga bata. Si Tomas ay halos di makahinga. "Kuya, sila ba talaga ang nagsasalita sa atin?" "Oo," sagot ni Lira. Pinisil ang kamay niya. Mula sa paligid, nagsimulang mag-ipon ang hangin, lupa, tubig at liwanag. Umangat. Dalawang bilog, isa para kay Lira, isa kay Tomas. "Kailanman," sabi ng tagatanod, "may kapangyarihan sa mundo, ngunit walang laman kapag wala ang puso." "Ngayon, ipakita ninyo sino kayo?" Ipinikit ni Lira ang mata. "Ako si Lira, hindi alipin, hindi takas, kapatid, tagapag-angat." Tumaas ang hangin, nagkaroon ng hugis na parang pakpak sa likod niya. Si Tomas ay sumunod. "Ako si Tomas, hindi nag-iisa, hindi takot. Ako ang nagbibigay lakas." Umangat ang lupa sa ilalim niya. Nag-anyong haligi ng liwanag, matibay at marikit. Biglang lumakas ang liwanag sa paligid nila. Tinanggap nila ang sarili nila, sabi ni Amihan. Nakangiti. Yan ang unang susi. Ngunit bago matapos ang seremonya, umuga ang lupa. Nagdilim ang langit. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw.
Hindi kayo ang hihirang ng sarili, ako ang huhusga. Lumitaw mula sa madilim na hangin ang nilalang na tila pinaghalong usok at laman, mahaba, baluktot, at may pulang mata. Tagagapos ng dilim, bulong ni Talek, agad na humarang. Sumugod ang nilalang. "Lira! Tomas!" sigaw ni Amihan. "Ito ang inyong unang tunay na laban." Kinabahan si Lira, ngunit hindi na siya tumalikod. Laya. Sumabog ang hangin at tumama sa nilalang, ngunit hindi ito nawala. Bagkus! Lumaki. "Tomas," tawag ni Talek, "palakasin mo ang lupa." Hindi siya nag-atubili lumuhod, hinawakan ng lupa. "Kuya, hawakan mo ako." Hawak nila ang kamay ng isa't isa. Ang lupa ay nagbigay ng haligi ng liwanag. Dinepensahan sila. Ngunit ang nilalang ay bumulong. "Kayong dalawa ay hiwalay na lakas. Hindi kayo tatagal." Umiyak si Tomas. "Kuya!" Si Lira ay napapikit at sa puso niya may dumaan. "Hindi kami hiwalay. Kapatid kami." Hinawakan niya ang bato at ang kamay ni Tomas. Sama, bulong niya. Sa iglap na iyon naghalo ang hangin niya at lupa ni Tomas. Sumabog ang liwanag, berde, pilak, gintong init. Ang nilalang ay napaatras, sumigaw, at parang nadurog sa pamamagitan ng hangin na may ugat ng lupa. Tahimik. Hangin lamang at liwanag ang natira. Lumapit ang tagatanod. Hinanap ang takot. At nakatagpo ng lakas sa pagmamahal. Kayo ay hindi lamang tagapagmana. Kayo ay magkatuwang na puwersa. Nagliwanag ang altar. Baon sa kanilang braso ang dalawang tanda. Kay Lira, isang tanda ng hangin na hugis pakpak. Kay Tomas, isang tanda ng ugat at sigla. "Simula ngayon," sabi ni Amihan, "hindi lamang kayo mga bata na lumaya, kayo ay bantay ng hangin at lupa." Tumingin si Talek sa kanila, may bahagyang ngiti. Ngunit ito pa lamang ang simula. Tumango si Lira at Tomas. "Handa kami. Sa malayo, may kumikilos na ulap ng dilim. Dahil ang mga tulad ninyo," sabi ng boses sa hangin, "ay sisindihan ang digmaan. At sa gitna ng altar, magkahawak kamay ang magkapatid, handang harapin ang panibagong yugto ng kanilang kapalaran." Wakas.